Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon ng i-final na resolusyon sa Kamara na nananawagan na isuspinde ang SMNI. So yan po mayroon na pong formal na House resolution na nananawagan ng suspensyon ng SMNI. The National Communications Commission urged to suspend the operations of Sunshine Media Network International or SMNI. PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles filed a resolution accusing SMNI of violating the terms of its congressional franchise. She says it is the duty of the NTC to stop SMNI from spreading false information. The resolution also cited a claim by SMNI anchor Jeffrey Celis that House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos for his travels. Celis later admitted his statement was erroneous. A House panel is also investigating the network for its alleged attempts to spread misinformation. Sabi ng Kamara, mayroon ng nakafile na House resolution sa Kamara kaugnay sa SMNI. Ang House resolution na ito ay nananawagan sa National Telecommunications Commission na isuspend ang SMNI. Ito ay sa dahilan na maraming paglabag ang SMNI sa mga terms ng franchise na ginawa dito ng Kongreso. Pangunahin na sa mga binanggit sa nasabing House resolution na nananawagan sa NTC o National Telecommunications Commission na isuspindi ang SMNI ay ang mga pagkakalat nito ng fake news, ang pambabastos nito at ang paninira sa mga tao. Pangunahin siyempreng binabanggit sa nasabing House resolution ang ginawa ni Eric Celes na pagpuprograma kung saan naglabas ito ng unverified information na gumastos ng 1.8 billion si Speaker Martin Romualdez sa kanyang biyahe nang wala munang pagbe-verify. Nang nasukol si Celes sa pagdinig ng Kamara, sinabi nito na ang kanyang source ay galing sa Senado. Pero hindi niya rin naman pinagtapat kung sino yung empleyado ng Senado na sinasabing di umano'y naging source niya. Nung bandang uli, napilitan si Celes na aminin na unverified yung information niya at nag-a-apologize siya sa Kamara sa nangyaring ito. Pero hindi ito gustong palampasin ng Kamara dahil maraming beses na rin di umano na nasangkot ang SMNI sa mga irresponsableng pamamahayag. Binanggit din sa nasabing proposed House resolution ang ginawang pambabastos ng SMNI kay Congresswoman Franz Castro. Pareho rin ang ginawang pagbabanta at pambabastos ni Duterte sa programa nito sa SMNI. Kaya ayon kay Congressman Nograles na siyang nag-file ng nasabing House resolution, dapat lang nadisiplinahin ng National Telecommunications Commission ang SMNI at minumungkahi nila, sinasuggest nila na suspindihin ang SMNI. Malalaman natin sa darating na mga araw, mga kabunyog, kung ano ang magiging aksyon ng Kamara kaugnay dito. Ito bang resolution na ito ay i-adapt o susuportahan ng mga miyembro ng Kamara? Parang napakaraming didesisyonan ng Kamara nitong susunod na mga araw. Itong House of Representatives, mga kabunyog. Lahat yan, mga House resolutions, lahat yan, mga House resolutions ng Kamara, iba't iba yan, pero mga masisilang mga issues yan. Halimbawa, yung House resolution tungkol sa ICC, didesisyonan na rin yan ng plenary ng Kamara. Lumusot na ito sa joint committee hearings ng House Committee on Justice at House Committee on Human Rights at mayroon na silang joint resolution na inaprubahan at for adoption na lang o pagtatalakayan sa plenaryo. Itong isa pang House resolution na final naman, kaugnay naman sa SMNI, na ang hinihiling naman ng nasabing resolution ay isuspende
National Telecommunications Commission ang SMNI. So medyo mga matitindi itong mga nakasalang sa Kamara na pag-uusapan, ano? Nakalusot na sa mga committee levels itong mga resolutions na to. Yung resolution kaugnay sa pag-cooperate sa ICC ay lusot na sa committee level. Ito namang resolution sa SMNI na isuspindi ito ay lusot na rin. Lusot na rin halos ito sa committee level. Kaya pag-uusapan na lang ito sa buong kapulungan ng Kamara. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Maganda itong mga nagiging developments na ito kasi parang ang Kamara ngayon ay nagiging pabor sa bayan ang mga nagiging stand. Mas kapansin-pansin nga na mas ang Senado pa yata ang nagiging ngayon. Mas ang Senado pa ang parang hindi maganda ang mga nagiging stand. Nagiging playing safe lagi ang Senado at nagiging hugas kamay. Tulad niyan dyan sa ICC issue na yan. Yung pagko-cooperate sa ICC, mayroon ng Senate resolution si Senadora Risa Hontiveros pero hindi pa rin ito inaaksyonan ng Senado. Kasi maraming mga senador ang kumukontra dito. Ang pagkakaiba kasi ng Senado, maraming mga senador kakampi ni Duterte. Ang mga sulid dyan na Duterte kaagad, si Robin Hood Padilla, si Bongo, si Bato, si Tolentino, kahit sila Amy Marcos, Cayetano, yung magkapatid na Cayetanong si Pia at Alan Peter, yung mag-ina na Cynthia Villar at Mark Villar, lahat yan Duterte. Pati si Amy Marcos, pati na rin yung mga artista na si Jinggoy, si Lito Lapid at saka si Bong Revilla, lahat yan Duterte. Kaya siguro nahihirapan din si Zubiri na ilusot sa Senado ang mga bagay na sa ngayon ay lusot na halos sa Kamara. Halimbawa itong tungkol sa pag-cooperate sa ICC, nahihirapan si Zubiri na ilusot ito sa Senado. Gayon din itong sa SMNI. Ayang mga senador na yan na nabanggit natin, kakampi rin yan ni Lucky Buloy. Kaya mahihirapan din na ilusot sa Senado ang resolusyon kontra sa SMNI. Kung noong mga panahon, ang pinagmamalaki natin na parang independent-minded at medyo progresibo at makabayan ang mga stand sa maraming issues ay ang Senado. Ang Kamara naman ang napaka-kurap, napaka-buwaya at napaka-konserbatibo ng mga stand sa mga issues. Pero ngayon, baliktad yata. Baliktad yata. Pero ang totoo, itong mga pag-stand na ito ng Kamara na parang pumapabor sa mga issue ng bayan, hindi naman talaga ito naturalisa ng Kamara. Nangyayari lang naman ito dahil sa away ni Duterte at ni Sara at ni Romualdez. Sa mga nangyayaring ito, ang Kamara ay nag-a-adapt ng mga positions na kontra kila Duterte at Sara. Tulad sa issue ng ICC, sa issue ng SMNI. Kaya mabuti na rin ang naidudulot ng away nila Romualdez at Sara. Kahit papano, nag-a-adapt ng mga makabayang stand sa mga issues ang Kamara. Ang tanong, ano naman kaya ang Senado? Ano naman kaya ang mangyayari sa Senado? Anyway, sana itong suspension ng SMNI ay magtuloy-tuloy para madisiplina rin itong istasyon na ito. Okay po mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.